Breaking news, si Ji Chenyi, pinakamayaman sa Juzhou, biglang nagkasakit kaninang umaga, posibleng cerebral thrombosis. Inilipat sa sanatorium ni Huacheng Lin para gamutin. Ayon sa mga ulat, ginamit ng Huacheng Sanatorium lahat ng medikal na tauhan para pagalingin si Ji Chen. Ano ang aktual na kalagayan? Patuloy na magbabalita ang istasyong ito. Tatay, gising na po! Tatay! Malubha ang mga pinsalang natamo ng pasyente. At malalim ang suga, wala ng lunas dito. Mananatiling paralitado ang bahaging ito kahit magamot. Bakit hindi ninyo siya ilipat ng ospital? Paglipat, depositong pantraidor sa nawin na pwesto. Talagang ililipat na konsulta na ba kay Vice Dean? Mamatay sana kayo kapag may mali dito. Sino ang masisisi? Tama na, huwag magkalat. Simulat sa pool ay bilangguan ito. Gumising ka't magkaroon ng pag-asa. Hoy, Doc Jiang, bakit hindi pa kayo dumarating? Narito na si Doc Jiang. Kuya Jiang, BP 109/65/170 na. Doc Jiang, abnormal ang brain CT, kasalukuyang blood pressure, 165, heart rate, 170 bawat minuto. Walang malalang problema, ligtas ang lahat. Ang tapang ng desisyon, Laosong, epektibo kaya ito? Siguradong okay ito. Magaling siya sa akupuntura. Makikita mo ang bilis ng karayo. Hanap niya ang ugat. Kanyang daliri ang gumagalaw. 20 taon na, masyadong maaga. Sino si Beijing? Ano ang kanyang kakayahan? Kahit si Doc Rojiang ay ang kanyang kasanayan at pinagmulan. Pinakamagaling sa tradisyonal na gamot. Ang galing talaga. Pumunta sa amin. Si Nadine Lin ang nagpaaral sa kanya noon. Naglingkod siya dito bilang pagtanaw ng utang na loob. Walang ospital na makapagpapabago sa kanya. Isang nakatagong salamangkero. Huwag ninyong nakawin. Doc Jiang, ang husay. Huwag masyadong masaya. Naalis na ang baradong dugo. Masyadong mataas ang BP. Kailangang kontrolin. Tandaan ninyo isang bagay. Huwag alisin ang 3 karayom sa loob ng 1 oras. Baka magkaroon ng malaking problema. Anong malaking problema? Qi at dugo ay nagkakagulo. Naiintindihan ko, Dr. Jiang, naghihintay ang pamilya ng pasyente sa labas. Gusto mo bang makipagkita? Sige, may sasabihin ako sa kanya. Doktor, kumusta na ang tatay ko? Huwag mag-alala sa kalagayan ng tatay mo. Kumalma na ito? Oo nga. May reseta ako. Dalhin mo ito at kumuha ng gamot. 2 beses sa maghapon, inumin sa loob ng 3 buwan para gumaling. Anong gamot ang pampagaling? Higit 10 taon nang gumaling ang tatay ko. Nagbibiro ka ba? May sakit ba ang tatay mo? Pagod lang sa trabaho? Hindi epektibo ang gamot na kanluranin. Nakatuon sa pag-aayos ang tradisyonal na gamot, desidido na ako. Inumin at magpa-acupuncture. Madali nang gamutin pagdating ng panahon. Doc, sabi niyo iinumin at magpa-acupuncture? Magkano ang gagastusin? Papadala ko ngayon din ang tao ko. Wag na. $50 bawat acupuncture. Ang gamot? Medyo mahal. Magpagawa ka sa labas? $20. Lahat-lahat hinding $1,000. $1,000. Doc, nagbibiro ka talaga? Libo-libo ang kinikita ng tatay ko sa bawat proyekto niya? Ginoong Chen, irespeto niyo ang propesyon ko. Kung hindi ka naniniwala, ilipat niyo na ang tatay niyo. Magmadali ka ng kumuha ng gamot, gigising ang tatay mo sa loob ng 1 oras. Ako na ang bahala. Doktor, pasensya na. Kung gagaling ang tatay ko, hindi na ako magsasalita. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan niyo. Pero kapag may nangyari sa tatay ko, sinusumpa ko, hindi ko ito palalampasin. Nandito na si Dean Lin. Jiangbei, tanggal ka na. May nagsabi na nagtitrade ka ng stock sa opisina. Narito ang ebidensya. Tinatanggal kita bilang Vice Dean ngayon. Dean Ren? Paano kung tama ang pagkabasa ko, EKG ito, hindi siya kilala sa stock market? Sige, kahit EKG man ito, paano mo sasagutin itong tanong ko? Ano ibig sabihin yan? May mukha ka pang magtanong kung ano ito? Ito ang performance natin sa unang hati ng taon. 70 milyon ang kita ng Western medicine. 70 milyon naman ang lugi ng Chinese medicine. At may nabalitaan ako sa ibang doktor. Madalas mong ipabili ng gamot sa labas ng pasyente.
Totoo ba ito? Dean Lee, kumikita ba ang ospital o hindi? Wala iyan sa trabaho ko bilang doktor. Tungkol naman sa pagpapabili ng gamot, kinausap ko na ang tatay mo. Pumayag din siya. Kakakumpiyansa. Retirado na ang tatay ko ngayon. Ang mga patakaran ng buong nursing home, dapat sundin ang mga utos ko. Dapat matagal na kitang tinanggal. Ang pansamantalang nursing home. Sasabihin mong talunan ako. Oo, ikaw nga. Bilang empleyado, hindi ka nagre-reseta ng mahal na gamot. Hindi ka basura. Dean Lin, mga magulang ng doktor, hirap na ang mga ordinaryong tao, lalo pa natin silang pinahihirapan. Meron pa bang medical department? Medical record. Hindi ko inasahang malaki pala pasanin mo, Jiangbei. Pero, hindi charity ang nursing home natin. Walang pera ang mahirap pero gusto magpagamot. Dapat sa bahay na lang. Hindi ba mas mabuti pang mamatay na lang? Bakit mo nasabi yan? Sasabihin ko sa iyo. Pumasok ka lang sa civil nursing home, parang tupang papatayin. Ibigay mo ang mga pwedeng ireseta. Kung di ka makapagreseta, basta hindi ka mamatay. At lahat ng proyekto, gawin mo lahat ng makakaya. Ganito ko sinusupsop ang pera nila. Milyon-milyon ang equipment ng ospital. Sino ang magbabayad? Linkyang Kian, tama na. Sawa na ako sa basurang kumpanya. Hindi lang kita tatanggalin. Bubuwagin ko ang Chinese Medicine Department. Gusto mong buwagin ng Chinese medicine? Dekano Lin, alam mo ba ang kahulugan ng TCM department ni Lin? Siyempre alam ko, puro basura lang ang nandito. Araw-araw walang ginawa kundi magreklamo. Kawawa naman ang mga mahirap. Mula nang ako'y maging dekano, ni isang sobrang mahal na gamot ay walang naibenta. Kahit sa nursing home ay walang ambag. Lin Kian, ang pangit ng mga salita mo. Alam mo ba, buong departamento ng TCM ay masigasig na nagtatrabaho? Alam mo ba? Sa nakaraang 3 taon, ilang mahahalagang tao ang nahikayat namin? Mas mahal ang gamot sa Western medicine. Dagdag pa ang mga gamot. Ang TCM naman ay nagfo-focus sa pangangatawan. Kung wala ang mga mahahalagang taong ito na pumupunta sa TCM para magpa-therapy, paano kikita ng malaki ang Western Department at hinahayaan ko ang pasyenteng bumili sa labas? Ganyan ang kalikasan ng tao. Ang mahihirap na pamilya, saan sila kukuha ng pangpatingin sa doktor? Kung mayaman naman, normal lang ang preskong gamot. Malaki pa rin ang kita ng ospital. Huling mensahe ko na ito. Nandito lang ako dahil nakiusap ang tatay mo. Kondisyon niyang ako ang magpresyo para sa mga pasyente. Kung gusto mo akong tanggalin, tatawagan ko na ang tatay mo. Kung papayag siya, aalis na ako ngayon din. Paumanhin, hindi maabot ang tinatawagan. Jiangbei, wala kang hiya. Nakiusap sa tatay ko. Kung hindi ka pinag-aral ng tatay ko, saan ka pupulutin ngayon? Ito ang masasabi ko. Ang tatay ko mismo ang nagpa-resign sa'yo. Buti na lang bago ako pumunta, na-block ko na si Jiangbei sa cellphone ng tatay ko. Kung hindi, baka maawa pa ang tatay ko. Imposible. Talagang imposible. Itong si Doc Bill na, tanggalan niyo siya ng damit at isaulin niyo sa akin. Tumigil ka. Tigil. Anong ginagawa mo? Anong meron? Wala lang. Mga insekto sa nursing home. Yun lang. Kumusta na si Chen na pinakamayaman? Kumalma na ang sitwasyon, Dean Lin. May misunderstanding ba sa ahensyang ito? Paano naging masamang ospital ang Jiangbei? Hindi mo kailangan maawa sa mga ganitong tao. Alam kong kasing edad ka ng tatay ko at mabait, pero pribadong nursing home kami. May sariling mga patakaran. Alagaan mo lang si Chen na mayaman. Huwag mo nang problemahin ang ibang bagay. Hindi umaandar ang Jiangbei. Lin Qian, okay lang sa'yo akong tanggalin, pero pakiusap huwag buwagin ang Departamento ng Traditional Chinese Medicine. Kahit gusto mong buwagin, pahintulutan mo munang magpagaling ng mga pasyente. Walang saysay ang pagbuwag. Ang pagbuwag sa Chinese Medicine Department, hindi pwedeng gawin ito ni Dean Lin. Anong hindi magagawa? At, Jiangbei, huwag kang magpanggap dito dahil pinangahas kong buwagin ang departamento. Ibig sabihin handa na ako. Dr. Son, pwede ka nang lumabas? Ipapakilala ko kayo sa lahat simula ngayon. Si Dr. Sun. Diyan na nang mamamahala sa departamento. Sabay itatag muli ang kombinasyong Chino at kanluranin. Gamitin ang panloob at panlabas na therapy. TCM bilang karagdagang treatment, Western medicine ang pangunahing gamutin. Simpleng hakbang. Ang inaasahang bagong departamento, hihigit sa Western medicine sa 3 buwan, diretsong pataas ang performance. May iba ka pang sasabihin? Internal medicine. Ginagamit lang ang traditional Chinese therapy. Nagpapareseta ka lang ng gamot para kumita, pera lang nasa isip ni Lin Qian. Nakakatawang galing sa nursing home ang pera nyo. Huwag mong isipin ang nagsasadsad ka pa rito. Kung tunay kang miyembro ng komite, umalis ka na. Labas, magtayo ka ng maliit na klinika, magpa-free clinic ka, tulungan mo yung mga dukhang multo. Ikaw, Hayaan mo na, Dr. Sun. Pag-uusap sa paru-parong ito, sayang lang ang oras mo. Puntahan muna natin si Chen na mayaman, yan ang importante. Jiangbei,
Kung may dignidad ka pa, sana bago ako lumabas. Kusa kang umalis. Huwag mo akong pilitin tawagan seguridad. Hindi mabuksan ng chairperson. May problema yata sa Geely car. Tatawagan ko ang dean para malaman. Songlao? Hoy Songlao, anong problema? Ano? Wainam? Hindi sa mga nag-exercise sa Mache. Great Sage Shinta ang pinakamayamang lalaki. Ma, may nangyari kay Ji-Chen. Ang pinakamayamang lalaki. Mamamatay muna ako. Ano? Tumigil ka. Anong problema? Tanong ko sa'yo. Ikaw ba ang naglagay ng 3 karayom sa ulo ni Chen? Inilagay ko? Ano nung mali? Ano ang problema? Lakas ng loob mong magtanong, alam ko ang sakit ni Ji-Chen, thrombosis sa utak. Kapag may nangyaring masama, stroke o brain death, gusto mo ba kaming mapatay? Wala kang alam. Naglagay ako ng silver needle sa utak niya. Ang semen ay tongtian at chengling na puntos. Walang problema sa pag-alis ng bara. Buhay pa siya, tanga ka talaga. Nakoma na si Chen ngayon. Sakaling, kahit magising, gulay na siya, pinapatagal mo pa. Bunutin mo na yung 3 karayom, ikaw na ang bumunot. Gusto ko operahan na ngayon. Huwag mong bunutin. Kailangan pang maghintay ng kalahating oras. Kung hindi, may mangyayaring masama. May masamang balak ka, gusto mong isama ang buong ospital sa pagkamatay mo. Hindi mo ba mabunot? Bakit hindi mo ako hingan ng tulong? Hindi. Bawal. Jiang Bei, hindi ko akalain ang masama mong balak. Pinunduhan ng tatay ko ang isang taong walang utang na loob. Lumayas ka na ngayon din. Lin Qianqian, alam kong ayaw mo sa akin, pero hindi talaga pwedeng mabunot itong karayom. Mamamatay. Kapag nabunot ito, sa loob ng 5 minuto, patay na siya. Hindi kayang iligtas ng Diyos. Jiang Bei, wala kang hiya. Anong oras na ba? Nagluloko ka pa rin dito. Umalis ka na. Tumigil ka. Tigil! Di mabunot yan, papatay yun sa kanya. Dr. Sun, Tuloy lang. Jiang Bei, nababaliw ka na. Kapag may nangyaring masama, mamamatay tayong lahat. Jiang Bei, baliw ka talaga. Tawagin mo na ang seguridad. Hilahin palabas. Di na mabunot ang Camp Dean, huli na ang lahat. Kapag binunot nyo pa, malaking gulod to. Abala pa tayo. Ano pang problema sa pagbunot? Lin Qianqian, may problema ka sa akin? Pwedeng tanggalin mo ako. Pwede mong buwagin ang TCM. Pero itong misteryosong Lin Qianqian, utos sa akin ng master ko. Di na pwedeng bunutin. Jiang Bei, akala mo hari ka ng medisina? Ngayon ibabalik ko na to sa'yo. Kung hindi, ang tatay ko mismo. Hinto. Pakawalan mo siya o papatayin kita. Buksan mo para sa akin. Bilisan mo't ipasok siya. Isang tao lang, di kaya. Tapos na. Ano ang nangyayari? Hindi ko alam ang nangyayari. Siya talaga ang may gawa. Siya ang gumawa nito. Tinusok niya si tagapag-alagang Chen ng mga karayom. Jiang Bei, ang trato ko sa'yo ay mabuti lagi. Pangahas mong ginawa ito? Sabi ko na nga ba, hindi dapat bunutin ang karayom na ito. Hindi mo kayang bunutin. Nagsusugal ka pa. 3 karayom na panakip sa 7 sugat. Pulsong erfengding. 3 selyo at nasira. Ikaw ang unang kumilos. Hindi siya gaanong kilala. Kung maisasara muli sa takdang oras, baka may pag-asa pa. Pero ayaw makinig. Pangalawang pagkakamali mo na. Pangalawang karayom ay pangdugo. Pagkabunot nito, dadaloy ang dugo. Kung hahayaan niyo akong humadlang muli, baka nailigtas ko pa ang apoy. At ikaw naman ang 3 kilos, 3 karayom na ito, siyang mapilit. At ngayon wala na siya. Kahit ang Diyos ay hindi makakapagligtas, ikaw ang pumatay sa kanya. Ako, Anong hangin at apoy? Ilang taon na ako sa kanlurang rehiyon. Hindi ko pa narinig ang ganitong paraan. Narito na.
Ang pangrakit na karayom, gumanda na ang lagay ni Chen na mayaman. Kung hindi lang nakialam si Jiang Bei, kanina pa sana gumaling si Chen sa ilalim ng lunas ko. Muntik mo nang malinlang si Jiang Bei. Dinala niyo siya sa pinto ng ospital. Nakakahiya kayo. Hoy, ikaw. Nalalapit na ang kamatayan. Ang pasyente ay nagpapahinga. Biglang bumaba ang temperatura. Tulungan niyo po agad. Sagipin agad. Ano ang magagawa ni Dr. Sun? Huwag matakot ang pinuno ng departamento sa batang ito. Mag-ooperate na ako. Gagawin ko ang lahat para iligtas si Chen Richest. Sige, pakiusap. Papasukin na si Dr. Sun agad. Maghanda para sa operasyon. Anong gagawin? Anong gagawin kung may nangyari talaga kay Chen Richest? Pero tapos na. Hoy, ikaw. Malapit na ang kamatayan. May kaya ba talaga siya? Mamamatay talaga si Chen Richest. Naka-empake na ang gamit ni Jilin Jiang Bei. Gusto mo ba siyang paalisin ngayon? Ito. Lin Qiangqian, hindi ko alam kung matanggal si Tito Lin. Pero totoo man o hindi, payo ko sa'yo, tawagan mo na si Tito Lin. Kung hindi, sigurado ako. Kapag nalaman ni Tito Lin, kahit anak kanyang tunay, hindi mo siya mapipigilan. Commander Lin, hindi ko... Tumawag ka na sa tatay mo. Inililigtas na si Chen Richest. Tanungin mo ang tatay mo, may espesyal bang paraan ng ospital? Halimbawa, paano ito? May espesyalista ba sa ospital natin? Kung may mangyari kay Chen dito, hindi tayo pababayaan ng anak niya. Espesyal na eksperto. Qiangqian, sabihin ko ang totoo. Ang dahilan kung bakit naging numero 1 ang ospital natin sa Jiang Province ay dahil sa isang doktor. Meron tayong Chinese doktor. Ano tungkol sa kanya? Hindi mahilig sa publisidad, ayaw ng atensyon. Kapag tuluyan na siyang nasa ospital, sasabihin ko sa'yo kung sino. Flame shooter. Oo, meron ding flamethrower. Tatay, may itatanong ako. Naalala mo ba yung National Wing Shooter na sinabi mo? Oo. Bakit? May nangyari ba sa ospital? Hindi maganda ang kalagayan ni Chen. Inililigtas pa lang. Kailangan nating hanapin ang National Dr. Archer. Inililigtas na? Bakit hindi mo siya hanapin agad? Ang sakit ni Chen, siya lang ang makakaligtas. Dapat sundin mo siya palagi. Gawin mo lahat ng utos niya. Hinding-hindi, walang pagdududa, naiintindihan? Naiintindihan ko ang sinabi mo. Pero sino ba siya? Hindi mo pa sinasabi ang pangalan niya. Narito na siya. Xianan Shang. Dinlin, magaling. Magaling. Nailigtas ako ng matagumpay na tao. Talaga bang gumaling si Dr. Sun? Oo. Kumusta na ang pasyente ngayon? Bagamat medyo mahina ang katawan, nakabawi na siya ng malay. Ngayon ay pwede na tayong mag-usap. Pwede bang papuntahin ang pamilya mo? Hayaan silang makita ng personal. Hahaha. Dr. Sun, karapat-dapat kang maging haligi ng aming home for the aged. Jiang Bei, ano pa bang sasabihin mo? Hindi mo ba sinabing dapat mamatay si Chen na mayaman? Hindi mo ba sinabing mahirap iligtas ng mga Diyos? Dinlin, nabasa ko ang treatment manual ni Chen Shoufu. Ang treatment method na ito sa Jiang Bei, parang charlatan lang. Ginamit nila ang mga pamamaraang hindi katanggap-tanggap. Narinig mo, Jiang Bei? Umalis ka na. Masyado kang masaya. Narinig mo na ba ang terminong flashback? Ginago talaga tayong lahat ni Jiang Bei. Dinlin, walang kwenta ito. Song Lao, ikaw ang tagapagtaguyod ng kanluran. Maraming respeto kami ng tatay ko sa iyo. Pero kung gusto mong tumulad kay Jiang Bei, huwag mong sisihin ang sarili mo pagdating ng araw. Jiang Bei, aalis ka ba o hindi? Tingnan mo muna ang mukha ng tatay mo bago umalis. Payuhan kita muli. Sa loob ng 5 minuto, biglang hihina ang vital signs ni Chen. Sa loob ng 2 oras, immortal. Titingnan ko na. Paano mo tatagalan ang galit ni Chen Xiaolong? Paano mo tatagalan ang galit ng tatay? Sandali lang. Inabisuhan ni Dr. Sun ang Departamento ng Tauhan sa ngalan ng aming Lin Group. Pinagbawal si Yongyi Jiang Bei sa buong industriya. Kung may tatanggapin mula sa Jiang Bei, katumbas na ng paggawa ng kaaway sa pamilya Lin. Lin, hindi ito maaring mangyari. Bata pa si Jiang Bei. Kung ipagbabawal mo siya, tapos na ang buhay niya, hindi pa kasama diyan. Kung malaman ng tatay mo, isisisi din sa'yo. Mga piking doktor na tulad ni Jiang Bei, kung ipagbawal na rin. Sa panig ng tatay ko, ako na ang magpapaliwanag sa commander. Talagang determinado ka sa mga desisyon mo. Huwag kang magpadalos-dalos. Gagawin ko na ngayon. Aha.
Oy, ngayon, paalisin agad si Jiang Bei sa departamento ng TCM. Ito ang utos ng Vice-Decano, ha. Bakit ka tumatawa? Tinatawanan kita. Tang, mamamatay ka nang hindi mo alam? Anong ibig mong sabihin? Aray, paano kung tanggalin mo ako? Yun na yun, hindi naman kita ita-trash talk sa likod mo. Pero, ngayon ipinapaalam mo sa buong industriya ang Lin's Nursing Home. Tanggalin mo ako, naniniwala ka ba? Sa 1 minuto, tatawagan ka ng tatay mo. Sa loob ng 3 minuto, tatawagan ka ng lahat ng nursing home sa probinsya. Sa loob ng 10 minuto, dalawin ka ng lahat ng direktor ng nursing home dito. Hihilinging manatili ako. Ano? Paalisin si Jiang Bei? Sige. Ihanda agad ang kautusan. Pupunta ako mismo sa Lin Sanatorium. Opo. Katawa-tawa. Pinaalis nga ni Lin si Jiang Bei ang banal na kamay ng TCM. Lumabas ka na agad sa kwarto. Bakit bigla akong tinawagan ni Papa? Posible bang totoo ang sinabi niya? Kunin mo. Bakit di mo sagutin? Lin Qian, sagutin mo ang tawag. Buwisit ka, pinatanggal ko si Jiang Bei. Sagutin mo ang telepono. Hoy Xiao Wang, bumalik ka agad sa ospital. Lin Qian, kapag pinaalis mo si Jiang Bei, pagsisihan mo. Yan, ito ang 3 taon kong pinaghirapan. Mga dalubhasang sinikap kong kunin. Kapag ginulo mo ang sistema, papatayin kita. Jiang Bei, masama pala ang balak mo. Anong masama sa ginagawa ko? Alam mo, panghihinayang ni Papa ang walang anak na lalaki. Sinamantala mo ang kanyang kahinaan para makuha loob niya. Kaya ganito ang nangyari. Nagmalakas ka sa ospital, nakipagsabuatan sa mga botika. Heto ang masasabi ko, sa akin na ang pamamahala ngayon. Sa ilalim ko, mga tulad mong manggagamot, hindi ka na makakaporma dito. Peking doktor, sa paningin mo. Doktor na di nag-overpricing ay peke. Kapag di nangikil, hindi tunay na doktor? Huwag kang magpakasanto. Ang ospital ay negosyo rin. Ang mga mayaman hindi problema, pero ang mahihirap na pasyente, dapat di na magpagamot kung walang pera. Tumahimik ka. Ang doktor na katulad ni Lin Qian dapat makiramay sa mahihirap, tumutulong sa mga nangangailangan, kaysa maging ganid sa pera. Kung ganun ang gusto mo, hintayin natin si Tito Lee. Tingnan natin kung masabi mo pa yan. Magpigil ka sa pagpapanggap. Gusto mo lang hintayin ang ama ko para makiusap? Katawa-tawa, alisin niyo siya sa paningin ko. Hoy, Umarang ka. Tumigil ka. Putangina, tumigil ka. Sino ang nagpahintulot na ilipat si Jiang Bei? Gusto mo bang mamatay? Iabot mo sa akin si Jiroling Lin. Ito ang isang ibig sabihin ng panganay na babae. Lin Qian. Yan ba ang ibig mong sabihin? Tay, ito ang ibig kong ipahiwatig. Alam mo ba ang kalagayan ng kumpanya nitong nakaraang 3 buwan? Ang kita sa kanluran ay lalampas ng 100 milyon? Hindi ka lang kumita sa pagsugal, nawalan ka pa ng milyon-milyon. May problema ba sa alok kong paninirahan dito? Lin Qian. Ginong Lin, huwag kang magalit. Ayos muna ba ang bagyo ng buhangin? Anong buhangin? Tumawag na si Jilin sa departamento para ipagbawal si Jiang Bei. Sabi niya, bata pa si Jiang Bei. Kapag hinadlangan, paano ka na mabubuhay sa hinaharap? Ano? Ipinagbawal si Jiang Bei? Jiang Bei, huwag kang magalit. Hindi ko alam. Huwag kang mag-alala. Ika-cancel ko na. Kanselahin agad. Harang... Sige. Basta hindi ito intensyon ni Tio Lin, wala akong reklamo sa puso ko. Pero kailangan ko ng kasiya siyang paliwanag. Tay, bakit mo siya niluluhuran? Isang gamu-gamu lang siya. Sulit ba yan? Tay, hindi mo naman talaga siya itinuring na anak, diba? Pinag-aral mo siya ng ilang taon. Nagpagod para sa kanya. Tapos na ang lahat. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, puro pansin sa kanya. Tumahimik ka. Gago ka. Gago ka. Manahimik ka. Inuna mo pa ang dayuhan kaysa sa sarili mong pamilya? Lin Qian, hanggang ngayon hindi mo pa rin alam ang mali. Mali ba ako? Ano ba ang nagawang mali ko? Para lang naman sa kumpanya ang ginagawa ko. Mali ba yon? Jiang Qian, ang tanga-tanga mo at walang alam. Alam mo ba kung sino siya? Assistant lang siya. Ang kanyang kakayahan ay parang buwan na nagbibigay liwanag. Hindi ko alam ang mga lihim na itinatago. Lin Qian, makinig kang mabuti. Ang taong nakaharap mo ngayon, si Jiang Simiao, ang henyong doktor ng ating organisasyon, angka ni Dr. Jiang. Si Jiang Bei ang pinakamagaling na eksperto sa 500 taon. 3 taong gulang pa lang ay marunong nang magdiagnosa. 5 taong gulang ay nagsimula ng magbawal. 7 taong gulang ay nakakapagkutya gamit ang seda. Ngayong 20 anyos pa lang siya, naging pambansang alagad na ng medisina.
Lin Qian, alam mo ba, ilang tao ang humahanap ng gamot kay Jiang Bei ngayon? Alam mo ba, ang pansamantalang nursing home natin, kung bakit naging sikat ito sa loob lang ng 3 taon, lahat yan dahil kay Jiang Bei. Dinala niya ang maraming ma-impluensyang tao. Kung wala si Jiang Bei, kung wala ang mga eksperto sa traditional Chinese medicine, sana'y hindi tayo naging pinakamayaman sa Kyushu. Bakit pa sila pupunta sa ating nursing home? Para ba sa'yo? Akala mo ba ang laki ng ambag mo? Kung tatanggalin mo si Jiang Bei sa loob ng 3 buwan, mawawala ang angkan nating mga Lin. Mali ang pagtitiwalag mo. Pagpapaalis kay Jiang Bei, may sira ba ang utak mo? Bakit ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Hindi. Imposible niyan. Paano mangyayari yon? Hindi pwedeng mangyari yon. Tay, hinayaan mo bang linlangin ka niya? Paano siya nagkaganong kakayahan? Nakuha ko na. Ayaw mo lang talaga siyang tanggalin ko. Kaya nagsisinungaling ka. Tay, bakit mo ginagawa to? Naku naman, Lin Qian, hindi man bayani sa marami. Ngunit isa kang prominenteng tao sa Jiang Province. Paano ko napaangkat ang katulad mo? Jiang Bei, mali ito sa pagkakamali ng anak ko. Kung may galit ka sa akin, babayaran kita ng buo. Huwag kang aalit. Sige, ay nako. Pagkatapos pakinggan si Tito Lin, gumana ang pakiramdam ko. Sa totoo lang, di ko naisip ang istorbo. Paano ako magpapakapabaya na parang babae, pero gusto mo akong manatili? Pangako mo sa akin ang 3 kondisyon. 3 kondisyon ang sinabi mo. Payag ako sa 300 kondisyon. Tay, tapos ka na ba? Akala mo ba talagang naniniwala ako sa'yo? Di ba? Jiang Bei, tumigil ka na sa pagpapanggap. Kung totoo ang milagrong doktor ka, bakit hindi ikaw ang nagpapagaling kay Chen? Si Dr. Sun ang nagpapagaling. Una na akong kumilos, ikaw ang humadlang sa pamamahala. Pangalawa, hindi pa gumagaling si Chen Shufu. Sa halip, naghihingalo siya. Ano? Naghihingalo si Chen? Jiang Bei, ano ba talaga ang nangyayari? Tinakpan ko ang dugo ni Chen gamit ng acupuncture, pero pinwersa ni Sun Zhengnan. Ngayon muling bumubuhay si Chen. Kahit may konting hininga pa, ngunit napakamahal nito, hindi ko gagawin yon. Jiang Bei, tulungan mo kami. Kung mawalan tayo ng tauhan sa nursing home, malulugmok tayo. Pagkatapos ng lahat ng to, matutulungan mo ba ako? Matutulungan mo ba ako? Handin ma, Timon Nanaran? Ano ba ang nangyayari? Ano bang nangyayari? Anong nangyayari sa pasyente? Nagising na ang pasyente. Sabing gutom na raw siya. Ikaw, kumain ka. Kain ka na. Kain. Anong nakakatawa? Akala ko may problema ang pasyente. Tagapangulo, talagang hindi ko maintindihan. Bakit mas pinaboran mo si Jiang Bei? Pagmamana ng henyong doktor, hindi ko alam kung totoo man o hindi. Kahit na totoo, ang tradisyonal na medisinang Chino, lipas na sa panahon nito ngayon, at saka ako ang gumamot kay Chen na mayaman, mas hinihigitan mo si Jiang Bei. Ilagay mo ang Departamento ng Kanluraning Medisina na saang kalagayan na magkano ang naiambag ng Departamento ng Kanluraning Medisina sa nakaraang 3 taon. Ibalik sa Departamento ng Tradisyonal na Medisina na laging lugi. Medyo may kinikilingan ka. Ano ba ang alam mo? Anong lugi? Ayaw ko nang ulitin pa. Lin's Home for the Elderly, dahilan kung bakit maraming autoridad sa paggamot. Yan lang ang para kay Jiang Bei sa Departamento ng Chino Medisina. Wala namang Jiang Bei ni hindi ka makakain. Hindi ka lang nagpapasalamat sa mga magulang mo. Pinagmamaliitan mo pa rito. Tao ka pa ba? Tay, palagi mong sinasabi, yung mga makapangyarihan ay para kay Jiang Bei. Wala namang basehan. Magpakita ka ng ebidensya. Ebidensya? Anong ebidensya? Lin Qian, lalong sumasagad ang kalokohan mo. Ang lakas ng loob mo. Kahit patayin mo ako, hindi ko aaminin na ako ang mali. Jiang Bei, totoo bang masama ka? Pinag-away mo kami ng aking ama. Kung talagang may kakayahan ka, ipakita mo nga sa akin. Huwag kang magpanggap dito. Oo nga. Hindi mo ba sinabi, mga direktor ng nursing home sa buong probinsya, darating sa loob ng 2 minuto, ngayon dumating na ang oras. Nasaan ang mga tao? Ipagmamalaki ka. Oo nga. Nasaan sila? Narito na ang mga tao. Josia, dekana ng Huating Sanatoryo. Ito si Jiang Bei Jiang. Banal na kamay ng dakilang siya. Mo Wanghai, dekano ng Qingshan Sanatoryo. Ito si Jiang Bei Jiang, banal na kamay ng siya. Wanghai, dekano ng Qingshan Sanatoryo. Imposible iyan.
Chusiang Wateng Sanatoryo. Bakit sila narito? Ji Jiang, nalaman kong pinaalis ka ng isang bulag na babae. Madaliin mo ang pagdala ng liham imbitasyon sa aming ospital. Nakikiusap ako kay Ji Jiang na pumasok sa aking tanggapan. Hindi ako magaling, ngunit marunong tumanaw ng utang na loob. Kung payag si Ji Jiang na pumasok dito, handang ibigay ko ang posisyon ko bilang dekana at isusuko ang kumpanya. Ji Jiang, handa ring mag-alok ng kalahating shares ang Xingshan Sanatoryo. At kung nais ni Ji Jiang, maaaring maging Deputy Dean sa Imperial Capital Sanatoryo. Hindi man ako magaling. Ang Dean ng Imperial Capital Sanatoryo ay kakilala ko. Basta't gusto mo, pirmahan mo lang ang kontratang ito. Sinisiguro ni Wang, makalipas ang 1 taon, maaari kang maging pinakamahusay na doktor. Imperial Capital Sanatoryo. Hindi ito totoo. Kasinungalingan yan? Hindi ba kayo nasasawa sa gulo? Lumuhod ka sa harap ko. Maniwala ka sa tatay mo. Tunay siyang TCM, Doktor? Araw-araw ka na lang, bakit ayaw mong magpatalo? Imposible. Talagang imposible. Peke lahat ito. Imposibleng maging TCM, Doktor. Hayop ka. Hindi ito totoo. Peke siguro ito? Bulag talaga si Lin Qianqian nang hindi nawawala ang katotohanan. Sinaktan mo ako. Pananakit ay paghamak sa dakilang siya dapat saktan. Lin Xiaotian, kilala ka naman sa Jiang Province. Bakit may anak kang tanga? Kasalanan ko talaga. Jiang Bei, tatanggapin ko ang mali ko. 3 kondisyong sinabi mo. Pangako, tutuparin ko lahat. Sabihin mo na lahat. Pagkatapos kong magsalita, Una kang magsalita. simula ngayon, 50% discount sa Lin's Nursing Home. Sige, Pangalawa, ibalik ang donasyon. Lahat ng nakuhang pakinabang. Kunin sa mga tao, gamitin sa batas. ako. Sige, Pangatlo, tanggalin ang mana ni Lin Qianqian. Yan lang mga kondisyon ko, basta pangakuan mo ako. Mananatili ako dito. Ang gagamutin si Chen kung hindi ka payag. Jiang Bei, payag ako sa unang 2. Pero 3 ang hiningi mo. Alam mo namang si Qianqian lang ang anak ko. Bawal mo siyang palamunin sa akin. Kanino pa siya lalapit? Pero Tito Lin, hindi ba dapat ako ang mag-isip niyan? Binigyan na kita ng pagkakataon. Sana pahalagahan mo. Jiang Bei, pwede bang ibahin? Yon ang final offer ko, Tito Lin. Ubus na ang oras, huli na ang lahat, pakibilisan mo ang pagbigay ng sagot. Tatay, hindi mo naman ako talaga palalayasin. Di ba? Qianqian, Ako si Lin Xiaotian. Nakikita kong nalilito ka. Ang anak mo'y hindi nababagay sa negosyo. Ngayon nagalit na naman kay Mr. Jiang. Ang ganitong klaseng anak ay di dapat ipinanganak. Kung ako ang nasa kalagayan mo, kailangan mo pang mag-isip. Teen Joe, tumigil ka na sa pagsasalita. Paano kung pumayag si Lin Xiaotian? Hindi maganda para sa atin. Jiang Bei, pwede mo ba akong bigyan ng 1 oras para mag-isip? Si Qianqian lang ang bugtong kong anak kahit na ako'y lumuhod sa'yo. Pwede ba? 1 minuto lang. 1 minuto lang. Magtagal ka pa. May mangyayari talaga kay Chen. Sige. Pero, kayong 2, dito nakalagay ang pansamantalang home care. Malugod ko kayong tatanggapin para magpagamot. Pero kung nandito lang kayo para manood, hindi ka welcome dito, Lin. Kahit anong desisyon gawin ni Lin, umalis ka na ng kusa. Mr. Jiang, ito ang aking personal na card. Ang pinto ng Huateng ay bukas palagi para sa'yo. Tama pala, Mr. Jiang. Dalaga pa po ako. Hindi ko alam kung interesado kayo. Mr. Jiang, paalam. Hahaha. Itong si Mr. Jiang. Ang Qingshan Sanatorium ko ay bukas lagi para sa'yo. Oo nga pala. May pinsan ako, Tinang. Anyos na kasing ganda ng bulaklak, malambot sa pagkahiga, kurbado sa harap at tumbok sa likod. Kung trip mo, pwede kitang ipakilala. Hahaha, Mr. Jiang, hindi na kita istorbohin. Paalam. Hahaha. Tito Lin, sana pag-isipan mo ulit. Aalis na tayo pagkatapos. Jiang Bei, huy Jiang Bei. Tatay, hindi mo naman ako talaga tatanggalin, di ba? O Qianqian, wala na akong magagawa sa ngayon. Chairperson, naniniwala ka ba kay Jiang Bei? Anong ibig mong sabihin? Pangulo, pag-isipan mo. Maayos na si Chen Shufu ngayon. Narito na si Jiang Bei. Sabi nila mamamatay na sila. Immortal. Tapos dumating ka. Sinabi rin niyang maayos si Chen Shufu. Aminado ako.
Aminin ko na, pambansang doktor siya, tama yan. Pero naisip mo na ba ito? Si Ji Chen na mayaman ay gumaling na at hinawakan niya yon. Saka pinalaki ang katotohanan, umiling ng kahilingan. Opo, tatay. Tama si Dr. Sun sa palagay ko. Noong panahong iyon, nanumpa si Jiang Bei. Jack na mamamatay si Chen Shufu. Pero ngayon, maayos na maayos si Chen Shufu. Sabi niya, kaya niyang iligtas. Hindi ba't malinaw na contradiction yan? Pero mas mabuting paniwalaan ang ganito. Hindi mapagkakatiwalaan. Pangulo, tama ang pag-aalala mo. Tama ang pag-aalala mo. Pero dapat mong personal na tignan. Sakaling may problema kay Chiang Qian, pwede mo siyang tanggalin. Pero kung walang problema, ang kahihinatnan nito. Magandang punto yan. Siya nga pala, si Jiang Bei ay pambansang doktor. Tatay, mas importante si Jiang Bei kaysa sa akin. Walang pakundangan kumilos si Jiang Bei. Gaano kalaki na sira sa kumpanya? Nagkamali ako. Pero para sa kapakanan ng kumpanya ang intensyon ko? Chiang Qian, hindi ko ba dapat malaman? Ang Pangulo lang. Gaano mo ito kagusto? Paano kung tatanggalin mo si Jiang Bei? Basta walang problema sa down payment. Binigyan tayo ng anak niya ng bilyon. Kulang na lang ba si Jiang Bei? Pangulo, ano sa palagay ko? Negosyante ka. Para sa iyo si Jiang Bei, panlikaya man yan. Pag-isipan mo ito. Tatay. Sige. Naiintindihan ko na. Hayaan na natin. Ihatid mo ang inspection report. Kung maayos siya, ayaw ko na kay Jiang Bei. Pangulo, tingnan mo, ito mismo. Lahat ng indikasyon ay normal. Mas maganda pa ang pangangatawan nito kaysa sa akin. Sa palagay ko ang punto, mabuti naman ang Pangulo. Mukhang matagal nang naagap si Jiang Bei. Chen Shufu, hindi ko inasahang gagamutin ko siya ng maayos. Bigla siyang bumaliktad at nagbanta sa akin. Sabi ni tatay ay tinanggihan mo ang kanyang hiling. Naagap na si Chen Shufu. Hindi ako mapalagay kay Jiang Bei. Chiang Qian, huwag mong sisihin ang tatay sa pagpalo kanina. Nahuli kita, ito ang buhay at kamatayan ng angkan nating Lin. Kailangan mong tandaan, anak kita, laman at dugo ko ang nasa iyo. Eto si Jiang Bei, isa siyang dayuhan sa huli. Huwag mong sisihin si tatay. Tatay, huwag kang mag-alala. Paano ko masisisi kayo? Sisihin natin si Jiang Bei. Huwag magpanggap na santo. Malinaw na may kakayahan siya. Ayaw tulungan kaming kumita. Nagpanggap pa na makapagligtas ng mundo. Akala mo talaga mabuting tao ka? Opo. Pangulo, itong si Jiang Bei, kinuha ang kita ng ating nursing home nitong mga nakaraang taon. Ginamit ang reputasyon sa labas. Huwag nang magsalita pa. Pangulo, nakakuha ka ng 100 milyon nitong mga nakaraang taon. Kung hindi dahil sa kahinaan ng angkan natin noon, hindi ko maipangako ang pagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Diba? Naagap si Chen Shufu, tiyak na aangat ang angkan nating Lin. Sayang ang talento ni Jiang Bei. Di ba natin magagamit ito? Tatay, huwag kang mag-alala. May paraan ako para mapagtrabaho siya sa atin ng permanente. Kahit hindi siya magtrabaho sa atin, huwag din nating ibigay si Jiang Bei. Ano ang dapat gawin? Pangulong Din, nandito si Chen Xiaolong, anak ni Chen Shufu, nag-alok ng 10 bilyong puhunan. Anong 10 bilyong puhunan? 10 bilyong puhunan. Ahoy, Jinong Chen. Nasaan na siya ngayon? Nag-aalaga kay Chen Shufu sa ward? Sige, tahimik na. Punta tayo doon. Bilisan mo. Dean Lin? Nako, ang galing talaga ng ospital ninyo. Ilang taon nang naghihirap ang tatay ko sa sakit na ito. Hindi ko inasahang pala rin kayo. Huwag ka nang magsalita pa. Ako si Chen Xiaolong. Lalaking tumutupad sa salita, napaunlakan na ang pondo nating 10 bilyon. Suporta sa inyong mga tagapag-alaga. Ginong Chen, ang sanatoryo namin ay laging nakatuon sa tao. Paglingap sa kapwa ang pangunahin ay pera pala. Mga panlabas na bagay ay panlabas na bagay lang pala. Alam ko ang prinsipyo ninyong medical ethics first. Ngayon, nakita ko na at totoo nga ang inyong reputasyon. Huwag ka nang magsalita pa. Ang bilyong puhunan na ito, hindi ninyo dapat problema ito. Ituring niyong pagtulong ko sa bayan, Chen Xiaolong. Kung gayon, susundin ko na lang po. Tama nga. May iba pa tayong gagawin. Mauna na kami. Sige, kayo na po muna. Alagaan mo na ang tatay mo. $10 bilyon ng tatay natin na ipadala na. Tama. Sa 10 bilyong puhunan na ito, kahit magkawatak-watak na tayo, yayaman pa rin tayo habang buhay. Pero mas mabuti kung mapapanatili ko ang tagumpay na ito. Hanapin natin si Jiang Bei. Tara na. Hoy Jiang Bei. Tito Lin, ano na ang pasya mo? Naisip ko na. Desidido na akong kumilos.
Tito Lin, iginagalang ko ang desisyon mo. Aalis na ako. Tigil. Anong gusto mo? Akala mo ba bahay mo ito? Umalis ka kung gusto mo. Manatili ka kung gusto mo. Anong ibig mong sabihin? Ano raw ang ibig kong sabihin? Ang ibig sabihin, kung aalis ka na, isama mo ang mga taong nakuha mo sa aming sanatoryo ng Lin, ibalik mo lahat dito. Tito Lin, yan ba ang ibig mong sabihin? Sige. Paano naman ang card na ito? Ito ang aking pay card. May 500,000 sa loob ng 3 taon. Ibinabalik ko sa'yo? At iba pa. Anong balak mong gawin? Jiangbei, nakalimutan mo na ba? Pumirma ka ng dedication agreement sa amin. Ang 500,000 na sahod na ito, tama ito. Pero nasa engagement agreement. Kung aalis ka sa trabaho, 500 milyon ang kailangang bayaran? Akala mo ba tanga ako? 500 milyon. Ito. Paano nagkaroon si Dean Lin ng ganitong kontrata? 3 taon siyang nagtrabaho para sa 500,000 hing. 500 milyon. Pagkatapos umalis. Nakasulat ng malinaw dito. Peke kaya ito. Song Lao, pwede bang tumahimik ka? Pakialam mo ang sarili mo. Maniniwala ka man o hindi, pinaalis na kita. Imposible yan. Hindi maaaring mangyari yan. Jiangbei, ito ay employment contract. Pwede mo bang pirmahan? Sige. Halika. Sige na, dito ka na lang pumunta. Oops, formalidad lang to. Jiangbei, hindi mo pa rin ba hinahalika ng tiyo mo? Paano naman mangyayari yon, Tito? Halika po. Sige, ha. Lin Xiaotian. Lin Xiaotian. Niloko mo ako. Jiangbei, wag mo sisihin si Tito. Ang kontratang ipinakita sa iyo, ikaw ang may kasalanan. Normal lang magtiwala sa iba, sa mga kabataan. Karaniwan ang magkaroon ng konting lugi. Hahaha. Lin Xiaotian, tumulong ka sa pag-aaral ko, nagpapasalamat ako sa kabutihan mo, itinuring kitang parang ama, di ko inasahang gaganyanin mo ako. Hoy Jiangbei, paano ka nagsasalita? Itinuring din kitang parang anak. Ikaw lang ang hindi naging mabait. Bakit ako sinisisi? Hindi ko na kaya. Kung hindi ko kaya, maraming oportunidad ang tinalikuran ko dito. Kung hindi ko kaya, nag-imbita ako ng mga eksperto sa gamot. Kung hindi ko kaya, saan galing ang 3 magandang taon mo? Tumigil ka na sa pagsasalita. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Empleyado ka lang, mabahong part-time worker. Magsalita kang maayos. Anong direktor ang pinagsasasabi mo? Sa totoo lang, anong klaseng mayabang ka ba? Gaano kalaki ang naitulong mo sa kumpanya? Bakit hindi mo isipin yon? Gaano kalaki ang natulong sa iyo ng kumpanya? Jiangbei, alam kong galit ka, pero nasa kontrata yan. Wala kang magagawa kung ayaw mo. Ay nako, ano ba Jiangbei? Marami akong... Basta manatili ka sa temporary nursing home. Kontrata na lang ang pag-usapan. Hindi pwede, tatay. Hindi pwedeng basta kalimutan. Jiangbei, gusto mo bang mawala ang mana ko? Sasabihin ko na ngayon. Gusto mong makipag-ayos? Madali lang ang solusyon. Lumuhod ka at humalik sa paa ko. Sabihin mo ng 3 beses ang sorry. Pagkatapos, hahatiin ang sahod mo at interviewin mo bawat pasyente. Tumaas ng 100 beses ang presyo ng gamot? O gagawin kitang dukha habang buhay? Hindi nyo ba naiisip? Sa bulok na kontratang ito lang kayo umaasa. Kamusta, Ginoong Chen? Tatanggapin ko ang naunang usapan natin, pero may isang hiling ako. Kailangan ko ng 500 milyon. Ano ba yan, Jiang? Basta't pumayag ka lang. Kahit 500 milyon pa yan. 5 bilyon ay kayang-kaya. Kaayusin ko agad yan. Naririnig mo ba ako? Hindi hamak na 500 milyon sa akin. Alam mo ba, ilang makapangyarihan ang nagmamakaawa na gamutin ko sila? Kahit anong gusto ko. Yaman, kapangyarihan, lahat ay akin. Tinawagan kita para lang sabihin, huwag mong isiping malulunasan ako nito. Jiangbei, huwag kang magmalaki. Mawawala sa'yo ang kontrata. Kinalkula na ng finance ang lahat. Taon-taon pinapabili mo ng gamot ang pasyente, kumita ka man o hindi. Labag ito sa kasunduan. Ang mga benepisyo ng aming nursing home. Kaya hindi ka mananalo sa kaso. At para maging malinaw, kahit magbayad ka ng 500 milyon, hindi mo na makukuha ang kalayaan mo, malinaw sa kontrata. Kahit magbayad ka man, 20 taon kang hindi makakapagtrabaho sa field na to. Kung hindi, ang kita mo. 10 beses ang babayaran mo, pambayad sa aming nursing home. Hoy. Jianqian, ikaw, lumampas ka na. Hindi sapat ang 500 million. Pinagkait mo pa ang kinabukasan ni Jiangbei. Walang hiya ka. Dr. Sun, palayasin mo itong matanda at tanggalin sa trabaho. Tigilan niyo. Hindi pa nagsisimula ang kaso. Walang sigurado sa laban ng to. Pero isa pa, kumusta na si Chen Shufu? Sigurado kayong gumagaling siya.
Malala, nagdugo si Chen Shufu. Ano? Sigurado ka bang handa na si Chen Shufu? Jiang Bei, huwag kang magpanggap dito. Banggitin mo si Chen Shufu. Kailangan naming magpasalamat sa'yo. Salamat sa paggamot mo kay Chen Shufu. Nag-invest si Chen Xiaolong ng 10 bilyon. Sayang ang 10 bilyon. Wala ka dito? Wala ka rin. Haha, 10 bilyon? Sa tingin ko mamamatay ka na. Malapit ka nang mamatay. Jiang Bei, nababaliw ka na ba? Kakatapos lang ng kumpletong eksaminasyon. Lahat ng resulta ay normal. Huwag kang magsinungaling. Hindi kami naniniwala, haha. Ang kalokohan naman. Sabi ko na nga ba, kayo, tinanggal nyo ang 3 karayom sa ulo niya. Mukha siyang healthy ngayon, pansamantala lang yan. Naghi-heart failure na siya at huli na kayo sa golden period. Kung sakaling walang mangyari, may mangyayari kay Chen Shufu. Kung ako kayo, iisipin ko na paano harapin si Chen Xiaolong. Biglang nagdugo ang bibig ng Draper. Parang mauubusan na ng gas. Ano? Dr. Choi, sumama ka sa akin. Jiang Qian, maganda ang teamwork nyo. Jiang Bei, bata ka pa. Pag-isipan mong mabuti. Tatay, gising? Tatay? Ano nangyari sa tatay ko? Bakit bigla siyang nagdugo? Gumaling na ba siya? Makinig kayo? Kapag may nangyari sa tatay ko, papatayin ko kayong lahat. Ginoong Chen, huwag kayong mag-alala. Patingin muna siya sa doktor natin. Oo, naintindihan ko. Kumusta na po ang doktor? Yung batang si Ginoong Chen, binigyan niyo ba si Chen Shufu ng pagkain kanina? Oo, tama. Anong problema? Ganito kasi, pagkatapos niyong kumain, mukhang nagkaroon siya ng adverse reaction. Kung ganun, di na natin kasalanan ito. Utang ina. Mga sinungaling, tinanong ko kung pwede siyang pakainin. Sabi mo pwede. Niloloko niyo ba ako ngayon? Kung may mangyari sa tatay ko, wala sa inyo ang makakatakas. Ginoong Jiang? Nasaan na siya? Ginoong Xiao, abala si Dr. Jiang sa ibang pasyente. Huwag kayong mag-alala. Tinawag ko na siya agad. Bilisan niyo? Bilisan. Chairman, anong gagawin natin ngayon? Di mo ba sinabing gumaling na si Chen Shufu? Paano ito nangyari? Makinig ka sa akin. Kung mamatay siya dito sa ospital, di ka rin makakatakas. Chairman, wala nang kwenta mga palusot mo ngayon. Anong gagawin mo? Kalimutan mo na. Puntahan muna si Jiang Bei. Hinahanap si Jiang Bei? Epektibo kaya yon? Hindi ito plano niyong mag-ama, ha? Maganda ang kasabihan ni Jiang Bei. Ang nakakaalam ng sitwasyon ay si Junji. Ang pansamantalang samahan natin ay siguradong mabibigo. Hindi mo ba iniisip ang kinabukasan mo? Haha, isipin mo ako. Sa tingin ko, ikaw ang dapat mag-isip. Brindis ng walang pagkain. Wala akong pasensya sa parusa. Hintayin mong gumaling si Chen Shufu. Maghintay ka ng pagluhod at pakiusap sa harap ko. Aray, hindi mo aabutan ang araw na to. Tatay, kumusta na si Chen? Maayos si Chen. Pwede nang pumasok. Narinig ba yan ni Jiang Bei? Mabuti si Chen. Ngayon makikita natin kung sino ang mapapangasawa. Lin Qian, may sira talaga ang utak mo. Lin Xiaotian, pinamana mo ang karapatan sa mga tangang to. Hindi ka ba natatakot mawala ng pera sa kanya? Mga asong hayop, ano ba ang kaya mong gawin kundi magsalita? Dinlin, tigil ang salita. Hayaan ng chairman na magsalita. Anong pag-uusapan sa kagaya niya? Diretso i-block. Tingnan natin kung magmatigas siya. Sige na, Jiang Bei. Ang sarap ng usapan sa ilang libong taon, itong ugali lang. May problema ka ba? Yung kasunduan kanina. Kaya naisip ko, diretso bilang itinuring ka rin naming anak. Hindi ba ito makaka-apekto sa'yo? Ngunit may isang kondisyon ka. Dahil aalis ka na, ikaw, kahit papano nagamot mo ang mga pasyente, may simula at wakas. Sang-ayon ka ba? Tatay, bakit? Hindi ako sang-ayon dyan. Lin Qian, tumahimik ka. Lin Qian, hindi mo ba nakikita? Niloloko ka lang ni tatay sa down payment. Hindi talaga maganda. Hindi pa... Jiang Bei, sasabihin ko na ang totoo, may problema nga talaga kay Chen Shufu. Pero hindi kasing grabe ng sinasabi mo. Magsundo na tayo. Basta gamutin mo si Chen Shufu. Ang lahat ng nangyari noon, pwede nating kalimutan. Haha, Lin Xiaotian, nagpapanggap ka pa rin. Gusto mo pa akong lokohin. Mali ka, hindi dapat ganyon. Bunutin mo ang 3 pako sa ulo ni Chen Shufu. Basag na karayom. Ang sitwasyon ngayon, sa ilalim ng mundo, ako lang ang makakapagligtas sa kanya kung naging tapat ka sana simula't simula. Magturingan ng tapat, magpakumbaba ka ng tunay, baka palampasin kita. Pero sa kalagayan ngayon, wala nang pag-asang ganon. Jiang Bei, sobra kang kumpiyansa. Sige na, binigyan na kita ng pagkakataon, ikaw ang ayaw tumanggap. Opo, Tito Lin. Tingnan natin ang kakayahan ni Tito Lin ngayon. Ikaw, Jiang Bei. Ang lakas ng loob mong paluin ako, puta ka? Hoy,
Ang kapal mong paluin ako? Ano nang mangyayari pag pinalo kita? Pinalo kita putang ina mo dahil lang sa respeto sa tatay mo? Ayaw kitang pakialaman. Pero ngayon hindi na kita pagtitiisan. Ano ba ang halaga mo? Pumunta sa abroad, nag-aral sa Peking kolehiyo gamit pera ng tatay mo. Pagbalik ko, akala mo kung sino ka na? Gusto mong maging dekano. Sa bagay, hindi ka naman karapat-dapat. Ang Peking eskwelahan mo, hindi karapat-dapat sa akin. Wala kang ibang kayang gawin kundi umasa sa tatay mo. Kahihiyang gustong maging deputy dean dahil sa sobrang kahihiyan mo. Papatayin kita. Tumahimik ka. Mahigit 20 taon na akong hindi nananakit. Hindi na ako sanay bigla. Jiang Bei, kontento ka na ba? At kung hindi ako kontento, ano naman, ikaw ang nagpautos na sampalin ko pa siya. Jiang Bei, dahil nailabas mo na ang galit mo, pwede na tayong mag-usap ng maayos. Nailabas mo ba? Oo, nailabas ko. Pero ano ngayon? Ayoko kang kausapin. Hindi na ako naniniwala. Kung wala ka, hindi ko magagamot si Chen Shufu. Agad tinawag ng kapitan ang lahat ng doktor para sa pinakamahusay na gamot kay Chen Shufu. Sige. Jiang Bei, sasabihin ko sa iyo, hindi ko kailangang gamutin si Chen Shufu. Gusto ko lang siyang manatiling buhay. Sapat na iyon. Sa teknolohiyang available sa ospital natin, sapat na para magamit. Maghintay hanggang matapos ito, bilyon-bilyon na ang na-invest. Babalik ako para harapin ka. Sige, titingnan ko kung paano i-schedule ni Tito Lin kay Chen Shufu. Jiang Bei, sinasabi mo palagi na ito ay para sa pagnanakaw, loyal sa pagnanakaw, umuunlad ang panahon. Alam mo ba, ang pinahahalagahan mo, walang halaga sa amin. Hindi ko sinabi na loyal ako sa pagnanakaw. Tradisyonal man o kanluraning medisina, lahat tayo ay tungkol sa pagpapagaling at pagliligtas. Ang pagbitin ng kaldero ay tumutulong. Magkaiba ang pangangatawan ng bawat isa. Ang ibang tao ay nababagay sa tradisyonal na medisina. Ang ilan ay nababagay sa kanluraning medisina. Ano naman si Chen Shufu? Nababagay siya sa paggamot. Masyadong kampante. Tagapangulo. Tumigil ang puso ng pinakamayaman. Ano ito? Lin Xiaotian, lumabas ka rito. Tumigil ang puso? Paano nangyari yon? Patay na si Chen. Binigyan namin siya ng espesyal na gamot. Bigla na lang tumigil puso ni Chen Shufu. Si Chen Xiaotian ang pumatay sa tatay ko. Gusto kong ikaisamahan ako sa kamatayan. Huwag kang mag-alala, Ji Chen. Huwag kang matakot. Hayaan mo akong kumalma. Naku, Ji. Chen. May makakapagligtas pa. Jiang Bei, nagkamali ako. Alam kong mali ito. Ibigay mo, ililigtas mo ako. Maging mabait kay Ji Chen. Masaya ka na ba? Huwag kang mag-alala. Jiang Bei, pakiusap. May pamilya ang mga matatanda. Ikaw, maaari mo ba akong iligtas? Ay, may iba ka pa bang alam? Gago ka. Pinabayaan kitang mamatay. Dinungisan mo ang banal na kamay ng traditional Chinese medicine. Si Jiang Bei ay matagumpay sa Chinese Medicine Hospital. Nanggugulo ka lang. Utangina mo. Gago ka. Nagkamali ako. Talagang alam kong mali ako. Kumusta ka na? Payag ako sa 3 kondisyon mo. Sige na. Tito Lin, alam mo ba talagang nagkasala ka? Alam kong nagkamali ako, Tito. Alam kong mali ako. Hindi mo talaga alam ang mali mo. Takot ka lang pala. Takot kang mawalan ng lahat. Takot kang yakapin ka ni Xiao Chen. Hindi ganon. Hindi ako papayag. Dok Jiang, naiintindihan ko kung ayaw mong tulungan si Lin Xiaotian. Pero pwede mo bang tingnan ang mukha ko? Iligtas mo ang tatay ko kung sasang-ayon ka? Ano ang gusto ng doktor? Ano ang ibibigay ko kay Qin Xiaolong? Nakikiusap ako kay Ginoong Jiang? Walang bayaran. Kabaitan ng doktor. Pero may 3 kondisyon ako. Sana pumayag si Ji Chen. Diretsuhin mo na, Dok. Payag ako sa kahit anong kondisyon. Una, isara ni Xiao Chen ang Lin's Nursing Home. Ano? Ito, Gayam. Lokong nursing home ang Lin's mulat sa pool. Dapat nang isara ang ganitong uri ng home. Sige, payag ako. Kahit hindi mo sabihin, hindi ko siya pababayaan. Pangalawa, sana si Ji Chen magtayo ng sariling nursing home. Ako ang magiging tanging supplier, kahit malugi pa ito. At pagkatapos nito, nalaman ko lang, para magpagaling, kay Daigo Jisei, kailangan ko ng mataas na posisyon. Sige, mamumuhunan ako ng bilyon. Kahit malugi lahat, okay lang. Iaalay ko kay Kid ang lahat. Pangatlo, sana lagi kayang bumabati ni Xiao Chen na wala sa industriyang ito ang 3 ito. Hindi. Oh, Jiang Bei, hindi mo pumatay ang lahat. Ikaw. Jiang Bei, ang aking ama ay nag-sponsor ng iyong paarala. Nakalimutan mo ba? Oo, kahit na mali tayo. Hindi ka kailangang maging napakahirap. Ruthless, haha.
Hindi ako malupit. Walang kalupitan ka. Dinala mo ito sa iyong sarili. Ikaw tatlo, isinaraap. Kung gumagawa ka ng higit na kawalang katarungan, mamamatay ka. Doktor, huwag mag-alala. Ipinangako ko sa iyo ang lahat ng 3 kondisyon na binanggit mo. Ngunit nais kong gawin mo ito nang mabilis. Takot ako sa aking ama. Huwag mag-alala. Hanggat ginagawa ko ito, mabuti si Chen Shoufu. Okay, maraming salamat. Ngunit may kahilingan ako. Inaasahan kong palaging mapangako sa akin si Xiao Chen. At ito ay sa panahon ng aking operasyon. Gusto kong ganap na katahimikan sa labas. Hindi ko matatanggap ang kaunting pagkagambala. Original, si Chen Shoufu ay nagkaroon ng simpleng cerebral hemorrhage bago inilagay ko ang 3 spikes sa tuktok ng kanyang ulo. Nasulot na karayom ay humantong sa congestion. Ngunit hayaan silang gawin ito ngayon. Kung ako ay nababagabag muli, hindi ako masiguro sa 100% man. Huwag mag-aalala, narito ako. Walang problema. Bueno, huwag hayaan siyang gamutin si Chen Shoufu, Dr. Sun, mangyaring gumawa ng ingay. Kung mabigo ang paggamot na si Xiao Chen ay palaging sinisi nito. Hey, ang aksidente ay sanhi ng light bandits. Manarelary pa rin nating protektahan ang aming sarili nun. Aray-aray, paano nangyari yon? Gago ka. Sinadya mo yan. Wala bang... Hinang-hina na tiyan ko, pamangkin. Uy, ang ingay mo! Sinabi na ni Doc Jiang, huwag tayong mag-ingay. Talagang sinadya... Hindi, masakit talaga tiyan ko. Aray. Ang tiyan ko. Nako naman, masakit din tiyan ko. Ikaw? Nakikiusap ako, huwag kayong maingay. Sige? Hindi natin mapipigil ang tiyan ni Mr. Chen. Aray. Mr. Chen, naibigay ko na ang injection. Hintayin na lang natin gumaling pasyente. Bakit ka tumitigil magsalita? Wala na masakit sa tiyan. Halika. Ngayong nawala na ang sakit ng tiyan, hindi hayaan nating sumakit ulit. Aray, Tigil na sa pambubugbog. babae ako. Babae pinagbubugbog mo. Kasalanan pa nating si Miss Lee. Itong si matandang Wang, siya ang may gawa. Wala ako kinalaman diyan. Sumigaw. Ipagpatuloy ang pagsigaw. Bakit di ka tumawag? Mr. Jiang, okay lang ba tatay? Ginoong Jiang, okay na ba ang tatay ko? Sige. Ginoong Jiang, salamat sa tulong ninyo. Kung hindi dahil sa inyo at sa tatay ko, inilagay ko kayo. Walang problema. Ang pagpapagaling ang pangunahing layunin ng mga doktor. Buti na lang gumaling si Chen Shoufu. May kasabihan tayo sa Great Xia, di ba? Mas pipiliin kong maging alikabok, naway mawala ang paghihirap sa mundo. Kung hindi ginawa ng 3 yon ng mag-isa, tinanggal nila ang silver needle sa ulo ng tatay mo? Okay na ang tatay mo? Kung hindi dahil kay Ji Jiang, muntik ko nang makalimutan kayong 3 3 peking doktor na pera lang habol. Ginulo nyo ang tatay ko, muntik nang mamatay. Siya pa ang nagsisi kay Ji Jiang. Kung hindi dahil sa galing ni Ji Jiang, muntik ninyong patayin ang tatay ko. Naging justice si Xiao Chen. Hindi totoo yan. Ginoong Chen, makinig ka muna sa paliwanag ko. Anong paliwanag ang kailangan? Magpaliwanag kayo sa korte. Pagpasensyahan niyo po ako. Little God Sect. Jiangbei, baka may hindi pagkakaunawaan. Jiangbei, pakisuyo naman ako. Pasensya na po, Tito. Pinaghirapan kitang palakihin. Pwedeng magsabi ka ng mabuti para sa Tito. Pwede ba? Lin Xiaotian, nabayaran ko na ang utang na loob simula ngayon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ginoong Chen, nagkakamali po ako. Jiangbei, hindi. Doc Jiang, aminado po ako sa pagkakamali. Pakawalan niyo na ako. Sila ng anak niya ang nagsinungaling sa akin. Doc Jiang, totoo po ang sinabi ko. Nagsinungaling sila sa akin. Kalokohan, tumahimik ka. Sarhan mo ang puking ina mong bunganga. Kayong mga tang ang pumatay sa akin. Tumigil kayo. Magtalo kayo sa korte. Ipatupad ang order. Simula ngayon, ipagbawal ang Lin sa buong industriya. Idemanda ulit siya. Gamit kayo ng droga para takpan ang kasalanan. Mabubulok kayo sa bilangguan. Huwag